Bali kasi nung nag-aaral pa lang ako, alam ko na yung medyo binigyan na ako ng ideya ng chewin ko na pag magsisiman ka, dito ka rin babagsak sa kalaw. Kasi namin sir, galing rin ako. Mga sinasabi nila na ganitong buwan, by March, sasakay ka. Minsan kasi yan, na-atras. Utility is yun yung mga newly grads or yung mga hindi pa makasakay na gustong sumakay na pinangangakuan ng mga companies makasakay sila internationally. Kaya nag-utility lang muna sila para makasakay sila internationally. Bali kasi tumutulong lang kami sa recruitment officer. Bali kasi sila, ang trabaho nila is mag-recruit ng mga opisyal dito. Tapos kami yung nila, katulong. Errand boy? Sorry to say pero parang errand boy sila. You can be a driver, you can be everything, kung anong pagawa sa'yo. Para lang makasakay, kailangan mo nang papanguhin yung pangalan mo sa sa company. Para at least, pag alam na nila marami ka na na-contribute, i-endorse ka na nila. Mukhang ang pagiging seaman talaga ang mas malaki ang sweldo. Kasi even yung pinakamababang position is you will earn about $700 a month. Pagdating sa mga company na yan, mahirap pag walk-in. I-chapoyrahin ka lang. Kunwari, magbibigay ka ng applications. Sa gwardiya pa lang, ka na. Hindi ka na nila papapasukin. Kasi talagang backer ang kailangan pagdating sa kurso na ito. Masasayang lang yung pinagtapusan mo na seaman, tapos hindi mo din naman pala magagamit. Pinakamabilis kung may backer ka, mas mabilis yun. Kasi susuportahan ka nila, papasok ka nila dun sa company. Sa backer kasi malaking tulong yun. Pag may backer ka sa isang kumpanya, kasi matutulungan ka rin yung mai-process yung mga papeles mo na mabilisan. At saka para mas ka na rin, ma-entertain ka na rin ng kumpanya kasi nga may nagre-recommend sa'yo. Ba't ako nag-seaman? Kasi ang seaman, yung salary niya hindi mo rin basta-basta mapapantayan. Yung sa course ko as nursing, hindi ka madaling makapasok. Not like ngayon sa pagbabarko, madali kang makapasok. Meron po akong backer nung kaya nadalian akong pagpasok. Natatambakan kami ng mga ibang kadete rin. Na dala-dala ng backer na official na ni-recruit namin dito. Mahirap naman pag di mo pinagbigyan, baka pahirapan pala. Tapos yun, matatambakan na kami hanggang sa abutin na kami ng ilang buwan na naman ulit. Willing naman kasi ako maghintay ng matagal, pero huwag naman yung masyadong matagal na abutin pa ng isang taon. Ang age limit kasi sa mga katulad kong baguhan, hanggang 25. Yung mga trabaho kasi medyo mabibigat doon. May mga kailangan buhatin na hindi na kaya na matatanda kasi nga, alam mo na, mahina na ang buto.
Eh, pag mas bata, diba, mas porsigido talagang magtrabaho. Actually, yung pag-absorb kasi is medyo matagal pa ang processing nun. Matagal in a sense na marami rin kasing nag-apply. Depende rin kung sa interviews nila tsaka sa exam nila. Pero merong mga utility ako mga nakausap din. It's even a year hindi pa rin sila nakakasakay. Ang course ko is nursing. So hindi ako pwedeng maging kapitan. Siguro hanggang chief cook lang ako pwede. Yun ang parang pagsisisi. Talagang nasa uli yung pagsisisi. Sana nga nag-nautical na lang ako eh. Pangarap ko kasi maging official ako ng isang barko. Sabi natin, medyo lalakihan ko na rin. Lalakihan ko na. Sabi gusto ko maging captain or master. Kasi mas malaki tikitain dun. Tapos nun, matulungan ko na rin yung iba kong mga kamag-anak sa probinsya, sa probinsya, tsaka itong kapatid ko, kumukuha rin ng same course. Pati magulang ko rin, pabigyan ko ng magandang kinabukasan. Ganun.